Yun, welcome na naman sa isang episode. So ang episode natin yun, mag-ensayo tayo. Dahil kulang na kulang pa yung ensayo. Kaya let's go! Yun, sobrang kailangan natin na ensayo. Dahil kung makikita nyo sa nakaraang multi-day ride natin, sobrang hirap na hirap tayo. Kasi sumama lang tayo bigla doon. Wala naman ensayo. Nag-gain pa ng weight. Kaya balik ensayo na tayo ngayon. Yun, time check 3:57. At sabi nga pagtas natin tong EDSA Sabado ngayon, kaya maluwag-luwag. Pupuntahan natin itong Bridgetown. So titignan natin kung pwede na mag-ikot-ikot doon. So may nakikita ako sa internet na may nakakabisita na sa Bridgetown. Kaya i-check din natin. So itong Bridgetown, nabasa natin sa internet, dapat 2021 o 2022 pa ang tapos ito kung di tayo nagkakamali. Pero dahil nga nag-pandemic, hindi siya agad natapos. At may kakaibang landmark itong Bridgetown, mamaya papakita natin. So ito nga, papunta nga tayo C5. At since border nga siya ng Quezon City at Pasig, pabalik tayo papuntang Eastwood. At bago mag-Eastwood, nandun yung Bridgetown. Okay, approaching Bridgetown. Nasa Bridgetown na tayo. Time check 4:27. Naka 13.87 kilometers. Okay din dito. So itong Bridgetown, lagi ko nadadaanan dati ito. Nung di pa bukas, nag-ensayo ako. Pag ang ruta ko, Pasig at pabalik ng QC. Kung makikita nyo, ginagawa-gawa pa. Hindi pa talaga sa tapos. So kung makikita nyo sa kanan, eto mamaya, pat tayo sa unahan. Ito yung pinaka-marker ng Bridgetown, yung The Victor pangalan nito. Check natin. So etong The Victor, ang bagong landmark dito sa may Metro Manila, sa may Bridgetown. So ito magiging catalyst sa pagta-transform ng Bridgetown sa isang art hub. So isang artwork itong The Victor. At meron itong sukat na 60 meters o kaya 20 palapag. At sinasabi nga din daw na mas mataas itong The Victor kaysa sa Statue of Liberty na meron lang taas na 46 meters. So pag pumasok ka dito sa may Bridgetown, makikita mo na kagad tong The Victor. At mas masasuggest ko na sa hapon pumunta para kasama na The Victor ang sunset. Kung makikita nyo, ang ganda din ng pa-sunset dito. Puro bakanting lote pa. So madaming building talaga to. Malamang bawal mag-ensayo dito. Yung sobrang bilis. Pero ikot-ikot siguro pwede. Dahil syempre kung magiging residential to, bawal talaga. Residential tsaka offices. Ito nagtatabas pa lang sila ng damo. Madami pang tinatabas. Approaching, ito na yung obstacle course. Pero sa kaliwa muna, may nagpo-football. So approaching, itong obstacle course. Hindi ko alam kung libre to, pero okay din. At may ganito sila dito. Mukhang park talaga to. At may CR po. So dito nga sa Bridgetown, nag-ikot-ikot lang tayo saglit. Ang buong sukat pala nitong Bridgetown 31 hectares. So ang laki nun. Tapos kung makikita nyo sa video, madami pang building na hindi nakatayo. Nagtatabas pa nga ng damo. So ang plano nila dito magtayo ng mga offices, malls, at mga kondo sa mga susunod na taon. Mas madami din ang bibisita at mga tao dito. Pero pwede pala ata dito ngayon mag-football at itong obstacle course. Hindi lang natin alam kung libre itong mga to. So pwede din mag-jogging dito at yung iba nga, dinadala yung mga aso nila sa park. So sa tingin ko naman, pwede mag-ensayo dito. Yun nga lang, wag natin bilisan yung takbo at baka maka-aksidente pa tayo. Ang masama dyan, pag naka-aksidente na naman ng isang siklista, baka maban na naman tayo lahat. Kaya kung mag-ensayo kayo dito, tamang dahan-dahan lang. Papadaan kayo dito sa may C5, Pasig, Quezon City. Daanan itong Bridgetown. Sulit punta kayo sa hapon. Yan, sa Robinsons pala to. Robinsons, baka naman. Yan, dito na ako sa may Agham. Time check 5:42. At dito nakaka 28.52 kilometers na ako. So mga 30 plus to pagka uwi. Pero dito ko natatapusin ang episode na to. Ang episode na nag-Bridgetown ako. Hanggang sa muli, salamat!